tayo mag-worship ngayon, kamustahin po muna natin mga katabi natin kung kamusta po natin yung this week po. Kamustahin muna natin sarili natin. Tayo ay magsitayo po at purihin ang ating Diyos.
salamat na minahal niyo po kami, Lord. Thank you, Lord. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is.
angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause you great joy for all the people." Luke 2, verse 9 to 10. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
emblem. Shout to the Lord, all ye people. We will speak God's words in our own lives through Psalms 91. We will adapt it and personalize it. Meditate on that song. Shout to the Lord. For nothing compares His love, His protection, His provision for all of us. So Psalms 91. Sabay-sabay po natin itong basahin at i-personalize natin. Let's read. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He delivered me from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover me with His feathers, and under His wings I shall take refuge. His truth shall be my shield and buckler. I shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. Only with my eyes shall I look and see the reward of the wicked. Because I have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, my dwelling place. No evil shall befall me, nor shall any plague come near my dwelling. For He shall give His angels charge over me, to keep me in all my ways. In their hands they shall bear with me up, lest I dash my foot against a stone. I shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent. I shall trample underfoot, because I have set my love upon Him. Therefore, He will deliver me. He will set me on high, because I have known His name. I shall call upon Him, and He will answer me. He will be with me in trouble. He will deliver me and honor me. With long life, He will satisfy me and show me His salvation. Church, let us all eat the bread and drink from the cup. So, Lord, under your shadow of your wings, we will be protected. We are covered. We are under your grace and mercy.
We love you, Lord, and thank you for loving us first. In this mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, worship team, tech team, for leading us sa napakagandang spiritual environment. No? Ganda ng mga songs, indeed. Nag-glorify ang Lord. Hindi na sa ating mga awitin, especially sa ating mga buhay. Pwede pa bukas tong ilaw? Hindi ko makita yung mga magaganda at mga pogi. Yan. Okay. May mga bagong mukha tayong nakikita. Welcome po sa CCM. Okay. So take your seats and listen to the very word of God. Tayo ngayon ay nasa last Sunday of the month. Ng ating theme for the month is called and chosen sa Luke 1. Pero dahil tinapos di Brother Aga nung Sunday yung chapter 1, umpisa natin sa chapter 2 ng Luke. So kung kayo ay may mga Bible, digital, physical Bible, o kung memorize nyo ang Bible, mas maganda. No? Chapter 2 ng Luke. And we will talk about yung theme pa rin natin, pero ang topic natin pag-usapan, called through suffering and chosen for glory. Tinawag ka sa pamamagitan ng mga pagdurusa, okay? At pinili ka para sa kanyang kalwalhatian. Kaya tignan mo yung katabi mo. Lumiliwanag. There's glory. No? Bakit? Kasi nga ikaw ay tinawag at ikaw ay pinili. So, kaya pwede natin sabihin, ang ating takeaway, at least bago tayo maghiwa-hiwalay mamaya, being called and chosen requires us to respond by stepping out in faith and obedience. Okay? Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Okay, ang pagiging tinawag at pagpili ay nangangailangan sa atin ng pagtugon sa pamamagitan ng paghakbang ng may pananampalataya at pagsunod. Hindi lang tayo tinawag, hindi lang tayo pinili, kundi we need to respond out of our faith and obedience. Kasi nga, pinili ka, tinawag ka, may gagawin ka para sa kingdom ng Panginoon. Amen? Hindi lang tayo basta iniligtas, kundi ang sabi ng Panginoong Yesus, tatapusin ko. Personalize, no? Tatapusin mo yung kanyang naiwan na ministry of reconciliation. No? Kailangan niyang bumalik sa ating amang nasa langit para ihanda yung ating paglalagyan. At pag tayo nakita nung sasabihin, well done, good and faithful, hindi pastor, hindi small group leader, no? Kundi, well done, good and faithful servant because you obey. You obey. You submit to the Lordship of Jesus. Kaya pag-usapan natin dito, sa chapter 2 nito, we will focus on verses 8 to 20, no, about yung pagtawag sa mga shepherd, sa mga apostol o pastol ng tupa nung maipinanganak sa sabsaban. Ang problema sa atin ngayon, paano tayo susunod? Ang daming hardship na nangyayari sa ating mga buhay. But the good thing is, yung hardship na yun, nagpapalambot, it soften our hearts para maging open ito sa ating
conversation sa ating encounter with Jesus. Kasi as long that you're strong, as long na ikaw ay walang pinagdadaanan, we tend to neglect the presence of God in our lives. Tama ba yon? Tama, di ba? Pag okay ako, Lord, diyan ka muna sa tabi. Okay ako eh. Pero pag dumarating tayo sa mga hardship ng ating mga buhay, doon natin na aalala, may Diyos pala. Bakit? Kasi nga, sugatan ka na, duguan ka na. No? So, katulad ng mga shepherd dito, mababasa natin mamaya, may mga suffering sila, may mga hardship. But despite those suffering and hardship, hindi sila disqualify. At inilagay sila ng Diyos sa tamang position for God's purpose. Sabi mo sa tabi mo, nasa tamang position ka. Sabi mo, nasa tamang position ka. Kasi gagamitin ka hindi ni pastor. Gagamitin ka ni Jesus. Kaya we need to step out in faith and in obedience. Okay? Kaya nga kung tatanungin niyo ako, at tatanungin ko kayo, hanggang saan ang authority ko sa inyo? Bilang pastor nyo. Hanggang saan? Hanggang bahay. No. Wala akong authority sa buhay nyo. Why? Hindi ako nag-create sa inyo, kundi ang Diyos. That's why we need to submit to absolute authority na kay Jesus. Kasi paano kayo susunod sa akin kung salbahe ako? Diba? Paano kayo susunod sa akin kung iba yung sinasabi ko sa ginagawa ko? That's why we need to understand we are called and chosen by the one who created us. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi gagamitin ka sa kanyang purpose. Kaya huwag mong titignan yung buhay mo na walang purpose. Huwag kang gigising sa isang umaga na parang wala lang. Magpiprepare ako, kapasok ako sa work, sa school, and then uwi ako at manonood na ako ng TV at mag-ML na ako at matutulog ako. Bukas gigising ako, same thing. No. Whether we eat or drink, we will glorify God. Kung nasang posisyon ka, nag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Kasi ikaw ay tinawag, ikaw ay pinili. So, we'll talk about aligning the theology of suffering. Wala yung term ko lang yun. Huwag kayong okay? The theology of suffering, dito sa story ng mga shepherd in Luke 2. Paano dito ina-highlight yung pagtawag sa kanilang Diyos sa kabila ng kanilang mga hardship and yet merong humility and purpose. No? That's why suffering connects to being called and chosen. Dito sa passage na ito na ating pag-uusapan. Okay? So Luke 2, 8 to 10. 8 to 10. 8 to 11. Lahat ng nakaitim, pakibasa. Huwag mo na tignan yung damit mo. Ayan na naman nakarating ka rito, hindi mo alam kung anong kulay ng damit mo. Alam ko, excited ka kay Lord. Alam ko, excited ka makita ang mga kapatid natin sa faith. Pero, sana alam mo naman kung ano sinuot mo. No? At alam ko, pumili ka sa wardrobe mo na pinakamaganda. Kasi alam mo, ikaw ay magandang nilalang ng Panginoon. So lahat na nakaitim, basa. Teka muna, ayan na naman. Nag-almusal ba kayo? Naligo ba kayo? Walang conviction eh. Ako, grabe yung conviction sa akin ni Holy Spirit. Nung inaharal ko to, grabe. Tapos, and there were shepherds. Okay, lahat na nakaitim with conviction. 3, 2, 1. In the fields nearby, over the flocks at night. Do not be afraid.
that cause great joy for all. Today, in the town of David, salamat sa iyong nakaka-convict na sa bayang bigkas. Grabe. Na-excite tuloy ako. No. Ang sabi dito, verse 9, may dumating na anghel. And the glory of the Lord shone around them. In original term, yung shone, tinignan ko, in terms of lumens of light, 1 lumen is equal to 1 candle light. Okay? Equivalent to 500 lumens. At hindi gradual. Bigla. Gabi, nagbabantay ng kanilang mga tupa, biglang sumobrang liwanag because of the glory of the Lord. Lumiwanag. Kaya ang sabi ng angel, muli, do not be afraid. Remember, sinasabi ko sa inyo, every time na mag-appear ang angel, ang lagi niya sinasabi, do not be afraid. Tignan mo yung katabi mo, kahit nakakatakot yan, baka anghel yan. Kahit parang ang hirap, magtiwala parang hindi mabait. Pero baka anghel yan. Okay? Every time na merong appearance ng angel, lagi sinasabi na, do not be afraid. Kaya nagtataka ko, anong itsura ng mga anghel na ito? Sino naman mga nakakatakot dito? Wala naman eh. No, lahat kayo pang mababait. Nakakatakot. So, ano pag sabi? They were terrified. Hindi lang basta terrified. They were super scared. Sobrang takot. Nakita nila, yung sobrang liwanag na ito kasi may angel. Okay? So, ang sabi sa verse 10, I bring you good news that will cause great joy for all the good news of great joy. In other words, there's a gift. May regalo. May bayad o wala? Taas ng kamay. May bayad o wala? Yung walang bayad, taas ang kamay. Taas ang kamay. Nagsabing may bayad. Okay, yung nagsasabing walang bayad dahil regalo, taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ang tatawag natin sa kanila. Mamaya, pag-usapan natin yan. A gift. Okay? A gift for all the people. Available for all people. Meaning every people, every tribe, every nation, every ethnicity. Every economic class, every age, every man and women, every region, every language, every position, every talent, every lack of talent, every athlete, every band member, every singer, every academic, every simple-minded person, every student, every teacher, every criminal, every judge, every law enforcement official, every red, every green, or pink, or independent, every soldier, every terrorist, every sinner, every saint, every preacher, every prostitute, every gossiper, in other words, marites, every generous person, every greedy person, every Ginebra fan, or Lakers fan, no? Every country person, every provinciano, every city person, every homeless person, every blue-collar worker, every white-collar worker, every minimum wage earner, o kung sino ka man, every parent, every child, every church member, every atheist, every king, every shepherd. This gift is for everyone and anyone. All people available. Saan ka doon? Saan ka doon? Sinong terrorist dito? Umamin na. Sinong criminal dito?
Ayun ang maganda sa gospel. Ito yung maganda doon sa sinasabing meron siyang good news na available sa lahat ng tao. And yet, tayo ang tingin natin sa sarili natin, kinakwalify natin na hindi ako yun kasi wala akong kakayanan. But the good news is available sa iyo yung sinasabi ng angel na may darating na regalo. Okay? So point number 1, ano yung nakita natin dito? God calls the unexpected and unworthy. Tinatawag ng Diyos ang hindi o walang maasahan na tinatawag at hindi karapat-dapat. The shepherd represents the lowly and afflicted. No? Tapos, ano pa? Sila yung nasa socially and economically na marginalized. Okay? Nabubuhay sa kahirapan. Hindi rin sila mga religious elites na Pharisees and scribes, hindi rin sila mga kings, hindi rin sila yung mga learned and influential, but common laborers, itong mga shepherd na ito. Nagtatrabaho sila napakahabang oras. Okay? Sa isang malamig, paggabi, na napakainit, pag-araw. And then, unrecognized and unappreciated. Yet God chose them to receive the first announcement of the Messiah's birth. Mas nauna pa sila kaysa doon sa wise men. Mga angel na ito. No? So God often calls those who suffer and struggle. Ang sabi sa Psalms 34, verse 18, malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. When the Bible says broken-hearted, it's not about romance, na hindi ka sinagot ng nililigawan mo. Hindi ito sinabing romance, na nag-split na kayo ng iyong pagsintang pururot. Blessed are the pure in heart, for they will inherit the heaven. Broken-hearted. Why? Because of your faith. Ikaw ay inuusig. Ikaw ay pinapersecute. Dahil Christian ka. That's why God is very near to those who are broken-hearted. Kaya ka binasted, Nuwi, nagmamadali ka eh. Diba? May tamang panahon, ibibigay ni Lord yung suitable partner para sa iyo. O mga kabataan, anong tawag natin sa nagmamadaling nakapagrelasyon? Lakas. Pangit. Kasi yan. Isa pa. Diba? Broken-hearted. Pinapersecute ka, nire-reject ka. Kasi Christian ka, hindi ka na sumasama sa worldly things. Remember, God calls the unexpected and unworthy. No? Knowing that His kingdom is for humble and broken-hearted. Remember, let us align this with Jesus. Yung kanyang suffering. Diyos, nagkatawang tao, a creator God, and yet, sisinilang sa lowly manger. Later rejected and crucified. Dahil nasa si Jesus, mararanasan mo to kapatid. Persecution and rejection. Ipapako ka sa krus. Ipapako ka sa krus. That is the cause of discipleship. That is the cause of following Jesus.
That's why Jesus told us, carry our cross daily. That we need to die daily. That we need to transform our mind. So that we know that the will of God is good, pleasing, and perfect. But the good thing is, sino yung tumawag sa iyo? Sino? Sino? Ang God. Kasi meron kang purpose. Kahit na walang naniniwala sa iyo. Meron kang purpose. Hindi ka lang kinreate na Diyos para magpapogi, magpaganda, para mag-TikTok. You are created by God and for God. Remember, ulitin ko, you are created by God and for God. That is your purpose. That is my purpose. That is the purpose of everyone na pumasok sa kanyang relationship sa ating Panginoong Jesus. Ano yung purpose mo? Para akong lang kausap. Sana nag-online na lang tayo. Ano yung purpose natin? We are created by God and for God. Remember si Moses, utal. Diba? Tinawag ng Diyos. At tanawag siya, fugitive siya. Tumakas siya saan? Sa Egypt, ando dun siya sa isang lugar. Nakala niya wala na siyang gagawin. Tinawag ng Diyos para ano? Palayain ng mga Israelites from Egyptian. Si David, tagapag-alaga ng tupa. Ang sabi ng mga kapatid niya, anong ginagawa mo rito? Nagdala lang naman ako ng sandwich para sa inyo. Doon ka saan? Sa field. And later become the what? The king. Si Mary, pinag-aralan natin. Luke 1. Age 14 to 17, neneng-nene, and yet sa dami-dami ng virgin, siya ang pinili. So, unexpected and unworthy. So, being called by God is not about our status, but God's grace and purpose. It's not our ability, but our availability. It's not my ability, bakit ako kina-qualify ng Panginoon, but my availability. How to respond to that call ng Panginoon. Pastor, busy ako. Busy rin naman ako eh. Pastor, di ako nakapag-aral sa seminary. Hindi rin ako nakapag-aral nun. Ngayon na lang. Pastor, nahihiya ako. Ako naman din eh. Walang hiya eh. There's so many reasons kung bakit tayo nahihirapan sumunod. Kasi we qualify ourselves. Tinawag ka nga, pinili ka nga eh. Almost 8 billion people in the world, binigyan ka ng privilege na i-share yung good news, yung gospel. Kung papupuntahin ka ni BBM sa Malacanang, patatagalin mo ba? Diba? Being called by the Honorable President of the Philippines para pumunta sa Malacanang, it's a great privilege. Nagmamadali ako, pupunta ako, tatakbo ako. Presidente yun eh. Pero ang problema, hindi natin ganun tinitignan ng Diyos. Kasi bakit? We qualify ourselves. There's no one perfect. As long that we obey God. Hindi tinitignan ng Diyos yung perfection. Ang tinitignan ng Diyos yung iyong puso. Nakaupo ba ako sa puso ng trono ni Grace? Diba? O ni Raquel, ako ba'y nakaupo rito sa puso nila?
O sila pa rin. Kaya paano magre-respond kung hindi tayo nakaupo doon sa trono? Kasi hindi si Jesus nakaupo doon sa trono ng ating heart. Mahirap talaga. Mahirap. So, being called by God is not about status, but God's grace and purpose. Kasi kaya niyang tabunan yung ating mga weaknesses, yung ating mga iniquities, yung ating mga reasons. Meron siyang biyaya. Okay? Number 2, 12 to 16. Paki ano nga? Yan. Basahin ng hindi nakaitim na damit. Ayan na naman. Tingnan na sila sa damit. Okay? 3, 2, 1. Okay, thank you. Sabi, balikan natin verse 9. First, it was an angel of the Lord who appeared, no? Then the glory of the Lord. In 11, ang sabi ron, a Savior who is Messiah, the Lord. Now, this will be assigned to you. May assignment. Makikita mo, mayroong baby wrapped in cloth and lying in a manger. Nagpakita ang anghel, an angel of the Lord, and the glory of the Lord, at sinabi, ando doon yung Savior, the Messiah, the Lord, pero ipapanganak sa sabsaban. No castle, no palace, no hospital, not even house and crib. Ang sabi, born in a manger, wrapped in cheapest cloths. Hindi lang basta cloth to, na cheapest. Kasi nga manger Okay? At ando doon sa doon sa kainan ng mga hayop, na parang half circle na ganon. Ando doon? Yung sabing good news, yung gift. Suddenly, a great company of heavenly hosts. Mga angel. Una, isang angel lang. And then, bigla naman nagdatingan, maraming angel. Palagay nyo, gaano karami? Gaano karami? Great company of heavenly hosts. Ang sabi sa 5, Revelation 5, 11 to 12. May pinakita kay John, Panginoong Diyos. Sabi ni John, tumingin ulit ako at narinig ko ang mga anghel. Ang dami-dami nila, milyon-milyon. Nakapalibot sila sa trono sa 4 na buhay na nila at sa mga elders. At kumakanta sila ng malakas, ang tupang pinatay karapat dapat at tumanggap ng kapangyarihan, yaman, karunungan at lakas, karangalan, kaluwalhatian at papuri. Ano sabi? Milyon. Diba? Una, isang angel lang. Do not be afraid. Tapos biglang ang dami-dami. So na-overwhelm sila. At kumakanta yung mga angel, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those whom His favor rest. Paano kaya, kung ilan lang kayong shepherd doon, biglang may nag-concert ng milyon-milyong angel, anong pakiramdam? Highly favored. Visualize it, mga kapatid. Andong ka sa langit. Mga anghel, ganong karami kumakanta. Glory to God in the highest heaven. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Na-excite ba kayo? Parang ang lungkot nyo. Sabi ko nga, visualize nyo. For you to understand what is being called and chosen. Dapat ando doon kayo sa atmosphere ng isang malaking concert hall, nanonood kayo ng mga galit kumanta, ng mga arya. Kaya tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Mukhang pasas. Ang lungkot, mukhang kulubot. Kasi hindi binivisualize ang heaven. Mukhang kulubot eh. Paano ka gaganahan kainin? Dapat mukha kang ubas. So, ano nakita natin dito? In verse 12, no? The angel gave the shepherds a clear call. Assignment, divine assignment. No? Humble setting with a humble birth of a baby in front of humble shepherds, ipinakita ng Diyos yung kanyang greatness doon sa ipinanganganak doon sa manger na iyon. Nakita nyo how God direct everything. Direct everything. Humble setting, manger. Humble birth. God, naging tao, tapos pinanganak sa sabsaban. And then these humble shepherds na dumating with those million of angels. Diba? So, is suffering, nga, often, sa ating mga hardship, pinalalamot yung puso natin para mag-create ng deeper dependence sa ating Panginoon Diyos. Para magkaroon siya talaga ng ng space that no one can fill up. There's a space in your heart na lagi nyo nga hanapan ng fulfillment, ng contentment. Only God can fill those chamber sa puso nyo. Kahit sa nyo hanapin, sa career, hindi siya mafe-feel yung satisfaction. Kahit ando doon ka na sa tuktok ng iyong career. Kahit ando doon ka na sa pinaka 10 most richest family in the Philippines, merong emptiness. Because ang Panginoong Diyos lamang pwedeng mag-feel nun. Romans 5, 3-5. Pwede bang Okay, Romans 5, 3-5. Basahin natin. Ang sabi doon, kung hindi naging tapat ang ilan sa pagsunod sa Diyos, ayan, and not only so, but we are also rejoiced in tribulations, knowing that tribulation worketh steadfastness. Dahil andudong ka sa tribulation, sa mga hardship, pero nagbibuild ng karakter mo, no? Ng pagiging mapagtiyaga mo. Steadfastness. 4. And steadfastness produce approvedness. Approval. And approval produce hope. Pag-asa. Ang dilim-dilim ng mundo natin ngayon, ang gulo-gulo ng ating gobyerno, huwag kayo mawalan ng pag-asa. God is in control. Next, 5. And hope produce not to shame, not guiltiness, because the love of God hath been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit which was given unto us. The same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that is in you. Kung sino yung Espiritu na bumuhay kay Kristo nung siya namatay after 3 days, sa lahat ng tumanggap kay Kristo, ando doon si Holy Spirit sa iyo. Alam mo ba yon? Alam mo yun, kapatid? In spite of tribulation, persecution, in spite of those rejection, we have this hope. A blessed hope through the power of the Holy Spirit that is in
us. Kaya huwag ka lang mawala ng pag-asa. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan nyo. It is relational ba? May problema sa relationship? Sa family? Sa negosyo? Sa trabaho? Dahil yung mga bossing mo, ang hirap mong intindihin. Pero wala kang magawa kasi kailangan mo ng trabaho. Nangangambuhan ka eh. May challenge ba within yourselves? Kasi alam natin, even sa atin, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Diba? Kasi why? Because we're living in a sinful nature. Hanggat tayo nasa sinful nature, gusto ng flesh, kasalanan. Kasalanan. Kaya po, makita natin, those who are called must respond. Ito yung point number 2 natin. Ang lahat ng tinawag ay kailangan tumugon. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil natalino ka, kundi anak ka ng Diyos. Remember that, mga kapatid. We are sons and daughters of a sovereign God. That's why a calling requires what? A faith-filled action. A calling requires a faith-filled action. Punong-puno ng pananampalataya. Because without faith, it's impossible to please God. Posibleng ma-please mong Panginoon. Kahit anong galing mo kumanta. Kahit ang galing mo kung saan. Kung wala kang pagtitiwala sa Diyos na siyang may control ng buhay mo, we cannot please God. Not please God. That's why yung mga tao sa Hebrews 11, heroes of faith, hindi nila naranasan yung blessing ng obedience. Pinatay ni Cain, kanyang kapatid si Abel, dahil nagselos, dahil mas na-please ang God kay Abel. Wala namang gustong mangyari si Abel, kundi mag-offer sa Lord. In-offer niya yung best. Tapos si Cain, in-offer niya yung tira-tira. Walang issue sana eh. Pero dahil nagkaroon ng inggit, si Cain, pinatay yung kanyang kapatid. Natikman ba ni Abel yung blessing of obedience? Hindi. Pero nasa Hebrews 11 siya, one of those heroes of faith na pinag-usapan hanggang ngayon. Hindi niyo na makikita yung kahit na iabo ni Abel. Pero nasa Bible, pinag-uusapan yung mga heroes of faith. Gusto mong makita yung pangalan mo sa Bible? Gusto niyo makita? Tas ang kamay. Ulitin ko. May kausap po ako ha. Ulit. Gusto niyo makita ang mga pangalan niyo sa Bible? Taas ang kamay. Open, Acts 29. Wala dahil it's your life story. Hanggang 28 lang. Walang 29. Hinahanda yung 29 kasi ikaw ang babasahin sa Acts 29. Na ikaw dyan, kahit anong pasaway mo, dahil tumanggap ka sa Lord, lalo ka naging pasaway. Sa kaaway. Hindi ka na kasi kakampi. Naging pasaway ka na sa kaaway. Kasi ang kakampi mo na is si Lord. Faith-filled action. Don't limit yourselves, mga kapatid. Ang laki ng potential na meron ka to spread the good news because of the Holy Spirit that is in you. So, anong ginawa ng mga shepherd? They responded immediately despite their hardships, no? Iniwan yung kanilang mga alagang tupa at with faith, they went in faith to seek Jesus. Doon sa verse 15 and 16. So, magandang makita natin na mga shepherd nito,
kahit simple ang kanilang mga buhay, napakahirap, open sila doon sa God's presence kesa doon sa mga religious elites, mga religious perfect. Mas receptive yung kanilang mga puso. So, hindi patalinuhan to. Kamusta ang puso mo, kapatid? Puso ba ni Jesus ang tumitibok dito? Sa natin mga sarili. No? Let us be receptive to the angel's message, katulad ng shepherd, and have this eagerness to respond. Okay? So, verse 17 to 20. Yan. Dahil Women's Month ngayon, pakibasa nga. 3, 2, 1. Kayo, pag pinapagalitan yung mga asawa nyo, lalakas ng boses nyo. Pinapabasa kayo ng Bible. Okay. Sabay-sabay, mga women. Now, this is your month. Okay, 3, 2, 1. Amazed, no? Yan. When they had seen him, nung nakita nila si Jesus, ano sabi? They spread the word. After meeting Jesus, the shepherd became the first evangelist. No? Dito sa verse 17 and 18. They joyfully share the news despite their low status. Nakalimutan nila yung kalalagayan nila sa buhay. Ang importante, ipamalita na may pinanganak sa kasapsaban. Na nagpakita ang glory ng Panginoon dito sa ipinanganak na ito. A gift sa lahat. May bayad o wala? Yan na naman tayo. Halimbawa, birthday ni Ate Debbie. Best friend ko to eh. So gusto ko bigyan siya ng regalo, gift. Nagpunta ako sa mall, sa department store. Gusto ko siyang bigyan ng iPad, gadget, halimbawa. Tapos, nung birthday ni Ate Debbie, may party siya, grabe, bongacious. Sabi ko, my best friend is my gift. Tinanggap niya, nakita nyo? May bayad o wala? Taas ang kamay nang may sabing may bayad. Walang bayad. Meron. Mag-aaway tayo, hindi kita best friend. Now, anong ginawa ko? Nagpunta ako sa department store, nakita ko yung gadget. Walang nakatingin. Makakatipid ako. Anong ginawa ko? Kinupit ko. Tapos, binigay ko. May essence ba? Wala. Pero natuwa siya. Pero wala. Deep in my heart, may ginawa akong mali. Hindi ako masaya. May guilt feeling ako eh. So, anong dapat kong gawin? Magandang sales lady. Magkano ba tong gadget nyo? Kasi birthday ng best friend ko, gusto ko regalo sa kanya to. Sir, ganito po, okay, sige, samahan mo ako sa cashier, babayaran ko. Pagpunta ko sa cashier, ma'am, saan ba yung gift wrapping section? Gusto ko magandang regalo kasi regalo ko to sa best friend ko. Punta ako sa gift wrapping, pinabalot ko maganda. May ribbon, may card. Tapos punta na ako sa birthday ni Ate Debbie. Binigay ko.
May bayad, sa nagbigay, sa tumanggap, wala. That's a gift. May ipinanganak sa sabsaban. Milyon-milyon anghel, alam nila yon. May regalo ang Diyos sa sangkatauhan. Kanino yung unang ipinakita? Doon sa lowly shepherd. Nakalimutan nila yung kanilang status sa buhay. What is important, hindi lang nila nakita yung regalo. Ipinagmalaki nila yung regalo na natanggap nila mula sa Panginoong Diyos. At yung regalo na yon, Diyos nagkatawang tao, on His 33rd birthday, ipinako sa krus. Para magkaroon ng katuparan ang prophecy na may ipapanganak, ipapako sa krus para magkaroon ng redemption. Na ang lahat na nilikha ng Diyos na mahal niya, babalik sa Kanya. The theology of what? Reconciliation. Ibinigay sa atin ng Diyos ng libre. Pero may bayad. Kanyang anak. Para lahat tayo magkaroon ng blessed hope. Yes, may mga pinagdaraanan tayo. Hindi sapat yun para hindi natin ipamalita yung magandang regalong tinanggap natin ng libre, pero pinayaran ng kanyang nag-iisang anak doon sa krus. Being chosen leads to a mission. May mission tayo, mga kapatid. Meron tayong regalo. Pag may nakita ka, natanggap ka magandang regalo, ipinagmamalaki mo. Isinusuot mo. Kung ito man ay damit, ina-appropriate mo. Sinusuot mo. Para makita ng iba. Katulad ito, regalo lang sa akin. Regalo sa akin to. Tuwan-tuwa ako, sinusuot ko. Bakit? Tumingin ako sa salamin eh. Pag nakaganto pala ako, gwapong-gwapo ako. Pag naka-t-shirt ako pang bahay, parang hindi. Diba? Regalo sa akin eh. Kaya isusuot ko, lalo Sunday. Makikita niyong lahat eh. Eh pag sa bahay lang, makikita na ako, asawa ko lang makapag-appreciate sa akin. So ganun, nakikita natin, lahat po tayo ay may mission. Okay? Go and make disciple of all nations. Okay? Ang mga shepherd, after seeing Jesus, they become first evangelists, joyfully sharing the news despite their low status. Ordinary men sila. They were chosen to spread the news of the Messiah. At pagkatapos noon, nakita nga natin dito, na the shepherds gave glory to God by sharing the gospel. So, ang bawat isa po sa atin ay yun nga, tayo ay nasa world of suffering. But as a disciple, we must preach the gospel despite opposition and hardship. We must preach the gospel. No? Our suffering does not disqualify us from being chosen. Ang totoo, pag ikaw ay dinidisqualify ng iba dahil ikaw ay pinili, ito talaga ang confirmation na ikaw ay pinili, na ikaw ay tinawag. Kaya kung hindi ka pinipersecute, hindi ka nire-reject, hindi ka nasasabihan dahil sa iyong faith, may problema tayo dyan. May problema tayo dyan. Baka hindi natin pinagmamalaki yung regalo na natanggap natin. Okay? In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Sabi ni Jesus. No? Take heart, I have overcome the world.
That's why those who are called are sent with a mission to share what they have seen and heard. No? Lahat ng nakita natin, gusto nating ipakita. Nanood tayo ng magandang sine, palabas, gusto natin ikwento. Nagpe-preempt tuloy yung mga gustong manood. No? Nung kailan ba? Wednesday, Thursday? Yung laban ni Ayala? Yung tennis player natin? Sinanood? Lumamang pa siya ng konti eh. Pero nagkaroon ng injury. Hindi na makahabol doon sa bola. Pero kahit ganun pa man, pinagmamalaki mo kasi siya ay Chinese. Pilipino eh. Kadugo mo eh, kababayan mo. Yung tagumpay niya, kahit hanggang semis lang, tagumpay na rin natin. Tulad din Pacquiao pag lumalaban, kaya marami sa inyo wala. Nanonood kasi Sunday. Pero proud na proud tayo kasi bakit? Pilipino. So kung ano yung nakita natin, ano yung narinig natin, ano yung tinanggap natin, we are in a mission to spread that gift. Okay, mga kapatid? Pastor, kailangan pa ba pumunta sa bundok ng tralala? Pastor, pupunta pa ba ako doon sa mga 1040 windows ng mundong ito na kung saan ando doon yung mga tao na hindi pa na-reach out? No. Kung nasaan ka nakatayo, yun ang iyong mission field. Nasa community ka, makipagmarites ka, walang masama ron. Sinong topic mo? Si Jesus. Okay? Nasa campus ka, nasa workplace ka, si Jesus. Jesus. Kasi nga, ikaw ay pinili, ikaw ay tinawag para sa isang mission. So, sa ating pagtatapos, the shepherd, itong binasa natin in Luke 2, verses 8 to 20, nirepresent ito tayong lahat. Tayong lahat. We are called despite our background, iba-iba ating mga background. We are chosen to encounter Jesus, hindi lang ating mga problema sa araw-araw, hindi lang yung ating mga hardship and suffering. What's important is to encounter Jesus every day. Ang problema, paggising mo, yung problema mo sa trabaho, nakatulog ka na, dala-dala mo pa. Pumasok ka ng trabaho, dala-dala mo pa. Pag uwi mo, dala-dala mo pa. Nakasalubong mo yung alaga mong pet, sinipa mo. Nakasalubong mo yung asawa mo, binulyawan mo. Sinalubong ka ng anak mo kasi na-miss ka, gusto kang yakapin, pinalo mo. Because, hindi ka nagkaroon ng intentionality to encounter Jesus right at the first hour ng buhay mo. Umarap ka sa maraming trouble ng mundong ito, hindi mo kaya. Only Jesus. That's why we are not created for glory. Only God can handle glory. Dahil pag tayo ang kumuha ng glory, magiging prideful tayo. Ungrateful. We cannot handle glory because we're not created for it. Ang sabi ron, and the glory of the Lord shone upon them. Hindi their glory, hindi yung glory ng mga shepherd, but the glory of the Lord. It's not about us, mga kapatid. It's all about Jesus. That is in us. Kaya nga tayo, nag-iiba yung ating mga pananaw. Nagmamanifest sa ating mga ginagawa, sa mga sinasabi, sa ating mga itsura. Tignan mo yung katabi mo. Konti na lang. Salbayan, konting salbahin na lang. Matarayan, konting mataray na lang. Kasi bakit? Yung Christ-likeness ay nagpo-proseso sa kanyang buhay. Kasi everyday. Hindi pag-ibig niya sa Lord, hindi pag-ibig ko sa Lord. It's because the love of God in me, bakit ako nagiging katulad ni Kristo? Kasi He is a covenant God. Ano man ang mangyari sa akin, hindi man ako magiging tapat. Siya ang Diyos na magiging tapat para maging katulad ako ni Kristo.
and the glory of the Lord shone upon them. And then, because of the glory of the Lord is in you, you are sent to share the good news. May bayad o wala? May bayad o wala? Meron at wala. Pero huwag kayo magpabayad, parang awa nyo na. Pag nagsashare kayo ng gospel, sapat na yung bayad ni Kristo sa krus para sa ating lahat. Okay? Sapat na. Okay? Huwag magpabayad. So, sa ating reflection, no, God chooses the lowly, calls them to Himself, and send them to proclaim His glory. Katulad ng mga shepherd, tayong lahat ay tinatawag sa ating mga suffering. Hindi para iwan tayo doon sa sitwasyon na yun, pero yun nga, dalhin tayo from our suffering to His purpose and send us to be His witnesses. Okay? From your suffering, gagamitin ka ni Lord. Let's ask ourselves sa ating reflection, questions, no? Am I willing to respond to God's call like the shepherds did? Tutugon ba ako katulad ng mga shepherd na yon, despite of their suffering, of their lowly status? At ako ba'y magsishare ng good news? Kahit na may nagdaraanan ako. Ako ba'y magsishare ng good news kasi wala ako sa aking comfort zone? Ako ba'y magsishare ng good news kasi wala akong pambayad ng kuryente, ng tubig eh? Unahin ko pa ba yun? Kailangan siguro unahin ko muna saan ako kukuha ng pambayad at tubig. When God calls you, He will provide. When God calls you, He will provide. Bilang pastor nyo, nakita ko ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Tinahawag ako. Ang tagal kong umuo para maging pastor. Kasi impostor ako eh. Impostor na naging pastor. May pinag-aaral ako 5 anak. Hirap na hirap na ako paaralin eh. Magpo-full time ako sa ministry. Walang kita rito eh. Sa trabaho ko, may basic ako, may benefits, may overtime. Ang tagal umuo ni Sister Annalyn, mag full time ako. Pinag-pray namin, lumuhod kami sa Lord. Lord, tinawag mo kami. Provide for us. Alam niyo kung sinong ginamit na Lord? Tanungin niyo ako. Alam niyo kung sino? Tanungin niyo ako. Kayo. Kayo ang ginamit ng Lord kung bakit ako naging pastor. He provide for us through you. Ganyan nyo kami minahal. Ganyan nyo tinawid yung aming mga pangangailangan. Nakapagtapos yung mga anak ko. Kasi bakit? Tinawag ako. Through my experience, wala akong pwede ipagmalaki, pagyabang, kundi ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo. Am I truly grateful for you, mga kapatid? Kaya hindi ako magsasawang itaas kayo sa panalangin. Kahit may pinagdaraanan ako, pain sa aking physical, hindi. Kasi minahal niyo ako. Maraming salamat sa pagmamahal. Yes, may mga lapses ako bilang pastor niyo. May mga kapalpakan, kasablayan, pero mahal ko kayo. I don't care anong status niyo sa buhay. Tinignan niyo ko bilang ako. Mahal ko kayo lahat. Kaya patuloy ako magpapagamit sa Lord kasi alam ko kung paano naging tapat ang Diyos. Hindi lang sa akin, kundi sa pamilya ko. You want breakthrough in life? You want breakthrough in life? Walang sikreto.
Let us respond to the call of God. So, sabi ko nga, I want to appreciate all of you. Pero because ngayon, Women's Month, I'm truly blessed with tayo nga mga women's, yung mga young pro and beyond. Tayo kayo. Yes, tayo kayo. Tayo lang kayo, huwag kayo po. Tayo kayo, mga young pro and beyond. Alam niyo itong mga kababaihan na to. Grabe ang sakripisyo nila, yung mga nanay sa pamilya. Yung mga anak na young pro, para sa pamilya. Hindi madali. Hindi pa madali. Pero, the Lord qualified them because the Lord loved them. Yes, may makapalpakan din sila. Namamidig na. Pero mahal ka ni Lord. Amen? So, let us all pray for them. Extend nyo yung mga kamay sa kanila. No? Sa lahat sa kanila, please extend your right hand. And let us speak blessing upon them. Kasi nga, there is a Women's Month. Maraming sakripisyo itong mga ito, pero grabe yung calling sa ministry. Grabe yung pagmamahal sa Diyos, grabe yung pagmamahal sa pamilya, grabe yung pagmamahal sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, kasi alam nila, lahat ng ito ay galing sa Panginoong Diyos. And I truly thank the Lord sa buhay niyo. Higit na pagmamahal ng Diyos ang meron kayo. Hindi lang ako. Higit. Kaya kung may mga times na yun nga, parang tingin sa sarili niyo, napapagod na kayo, you want to quit? Wag. Andi dito kami, mga nakaupo, to pray for you, to inspire you, to encourage you. Wala susuko. Proverbs 31, 25 to 26. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. So let's extend our blessing to them, mga kapatid. And let's pray. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude for all these women of you. Na you place them in our lives. And Lord, we thank you for their strength, for their love, for their wisdom, and unwavering faith. You have created them in your image, beautifully and wonderfully made to be nurturers, leaders, and pillars of faith. Lord, we ask for your blessing upon every woman, mothers, daughters, sisters, and friends. May you grant them courage to face challenges, wisdom to make decisions, and peace in times of trouble. Strengthen them in their role, whether in their families, workplaces, or communities, in our church and in their ministries. Lord, protect them from harm. Fill them with your love. Guide them in their purpose. May they continue to shine as beacons of hope, kindness, and faith, inspiring others to their actions. Let them always remember that they are cherished, valued, and deeply loved by you and by us. In Jesus' name I pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng mga kababaihan na ito.